Yo, what's good, everybody? Welcome to Nirvana MB's YouTube channel. Before anything else, make sure you've already watched the original video. No shortcuts. Do not watch this reaction if you haven't seen the original flip top battle. That's mandatory. This video might have ads, so skip them if you need to. Lock in, turn the volume up, and let's get it. Yo, so may Nirvana MB na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na walang iba. Kundi ako lang yun, at kung di ka pa nakasubscribe, men, click mo na yung subscribe button dyan sa Gedli para at least, men, updated ka sa mga ilalabas natin mga reaction video, men. Katulad nito, men, ito. Happy New Year nga pala sa ating mga tropa dyan, men. Sana ay naging maayos, men, ang inyong 2025 or kung hindi man, men, bawi tayo ngayong 2026, men. At ito, men, bigay na naman sa atin ng flip top. Yung original link na dyan pa rin sa description. At meron tayong disclaimer, men. Kung hindi nyo pa napapanood yung original videos, patan nyo pa rin palagi. Wag na wag manunood ng mga reaction video kung hindi nyo pa naspatan yung original video. At ito, men, maraming umabang dito, men, including me. Unfortunately, men, nalaman ko na kung sino yung nanalo dito. Hindi ko na talaga maiwasan, men, dahil sa mga tropa, dahil sa Facebook. Hindi na maiwasan talaga, at ito na makikita natin dito, men, kung paano nangyari na maging undefeated pa rin si Mot. So ito ang laban ni na Tipsy D versus Mot dito sa flip top. So let's get it, May. Kapag nambuburat ka lang ay matik. Pinakamasaya, pinaka-energetic, pinaka-buhay na event sa akin yung ahon. Pero na lang, syempre kapag may laban ako. Excited na, ayun, balancing excited tsaka kaba. Pagbabalik ko sa stage ng flip top. Hindi ko na masyadong iniisip yung gagawin ni Mot kasi given na yun eh. Hindi yan undefeated ng walang dahilan. Magaling siya palagi siyang handa. Ako, hindi ko sigurado pero masasabi kong one for the books talaga tong matchup na to. Ang bilis ng stardom ni Mot nung nagsisimula siya sa karir niya kasi nga undefeated, tsaka siguro ngayon lang tayo nakakita ng ganun kabata. Talagang napaka-bibo. May mga schemes siya na mahaba. Bibo. Pero yung payoff talaga maganda. Ako rin naman, hindi naman ako nagpapabaya sa battle ko. Oo, lahat naman kami, may mga trabaho, lahat kami. Pero mahanapan natin ng paraan yan para paghandaan. Ganun ang ginawa ko. Ano pa rin parang ganun pa rin kung ano pa rin yung style ko, kung ano pa rin yung flavor ko pagdating sa punchline, kung ano yung ganun pa rin naman. Parang ang unusual lang na nangyari sa paghahanda ko ngayon, parang pakiramdam ko na mahahaba yung mga rounds ko ngayon. Mot, kinuha ko tong laban na to hindi para bigyan ka ng talo. Nandito ako para sa legasiya ko. Alright. Good luck sa atin. Ayun, Kuya Tipsy, good luck sa atin. Alam mo naman, itong matchup na to, one for the books para sa flip top. Ganun din Yes, ako, sir. ibibigay ko lahat ng kung anong kaya ko. At yun, maraming salamat dahil ayun, manalo matalo. Isa sa mga naging pattern ko sa kung ano mga style ko ngayon sa battle rap. Yan. Kaya yun, kita-kits na lang mamaya sa stage. Good luck. Yeah. Yes, sir. Ito na. Flip top, round 16, day 1, huling laban na ng Let's gabi. go. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong at suporta, lahat ng suporta tunay, live at online. Flip top, magigay para sa huling laban natin ngayong gabi. Ganda nito, men. Tingin ko, salamat sa enerhiya niyong lahat. Tingin ko, sapat na panahon
para gawin na rin yung parte natin habang nandyan yung enerhiya ninyo. Kulong na yan, mga kurakot! Ito pala yun? At sa kanan ko, galing pa ng Balanga, Bataan, para sa inyo. Mag-ihay tayo Let's go, lahat. Tipsy. Para kay Tipsy Team. Parang balloon, matalino pa sa'yo si IR Baboon. But soon, tatawagin ka na rin great, kasi ikaw ang pinakamatalinong 8. I'm telling you straight, I'm calling you fake. Sa classroom, ikaw ang bobong classmate. Real jokes from Manila. At sa kaliwa naman, Dasmariñas, Cavite, represent para sa inyo. Pagpapalik, mag-ihay tayo lahat para kay Mod. Palpak, lahat ng nananalisod, maagang tumalinot, nagkagulang tumbatibot, hinasa pang unawa ng hindi basta mabilog, pinalawak pa ng Ito ba yung pagbabalik ni Mot galing dun sa laban sa PSP, men? Parang ito nga yata, no? mga eskinita na makipot mula area 1 iikot, dala ang mga aral sa malikot na isip, hilig mga likot. Grabe yung baliktaran. Shoutouts Real Jokes, shoutouts High Minds, shoutouts Hypebeat, Black Manila, Crown Manila, Linya Linya, RX Banda, Rapolo, Dark Horse Clothing, Meek and Chill kahit na yung isa. Kay Ram. Lahat ng Represent Collab, 7-4 Shift Unhinged, Ulap, shoutout sa kanila lahat ng tulong suporta. Nanalo ng coin toss, si Mot, pinili niya mauna, si Tipsy D. Pakinggan natin. May advantage na kagad si ano, no? Sa rebuttals. Unang banat, 2 minuto. Team CD, pakibaba yung mga camera. Yo, dinig! Yo! Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Phoebe, Phoebus. Teka, akala ko ba nakikinig? Sabi ko walang pinatunguhan. Balik pinanggalingan. Damit baliktaran. Naliligaw ka ata! Oo nga, no, parang kasabihan niya tayo na sa Pilipino, men, na kapag naliligaw ka, parang nililigaw ka ng mga engkanto something, parang yung mga hindi natin nakikita, kaya babalik rin mo yung damit mo para makapunta ka dun sa tamang landas mo dapat puntahan. Sobrang ano yun, men, kumbaga parang naalala ko, men, may mga ganyan kwento yung mga magulang ko. Sobrang creepy minsan nung mga ganun. Pero parang hindi na kasi siya meta ngayon, men eh. Kumbaga, new generations after so many years, men, namulat na rin tayo sa mga ganun. Meron din ako, naniniwala naman ako talaga na meron din mga supernatural talaga. Pero yun nga, yung isa sa mga kasabihan. Di ba taga doon ka sa Mailigan na pag nag-host ay pahinto-hinto? Sinto-sinto. Anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Sabi na eh. Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng baduy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go, kahit babalik na rin. Oo nga, no? Gago, wag mo akong babalik na rin. Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi lang
Oo nga men, makes sense. Kasi si Tipsy, madami na siyang panalo, madami na rin siyang talo. Tapos wala na siyang inaalaga ang record, men. Man ako undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung difference? Sinungaling. Mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence. Gusto mo pala akong makalaban? Eh bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin sa ito, gusto. Ngipin Tipsy, ayaw. Oo nga pala, naglaban nga pala si Saito tsaka yung sa quarantine battles. Yung nasa nasa resort sila nun. Ando pa si Akata. Oh, di na po ko sa kasinungalingan. Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. Okay. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar. Gago, pati sa pagbibintang, baliktaran, kaya sarili ang sapul. Eh bakit nung kinolang mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa liga ng gasol? O ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano? Ahon game! Higante laban sa Unano na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Okay. Panoorin kung paano tumalsik ang Unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Ng apo ni David. Wait lang. Hindi ko maalala, men. Apo ni David. Ang Zenlook or Emma Industria. Doon lang sa dalawan na yun, men. Feeling ko. Leaning towards ako sa kay Zenlook. Parang kay Zenlook na linya yun. Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktak ang pawis. Sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag na kumontra sa bales ng mga elemento sa patibungay na akit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya. Emma nga. Kaya paano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left yun nga. field ginamit pang lunas sa baliktaran niyang salita. Pero sa akin kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano? Masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo? Makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Men, hindi ko alam kung paano natalo si Tipsy dito, pero dito men sa round 1 niya, sobrang lakas nito para sa akin, men. Sobrang handang-handa siya, everything, men. Doon sa mga linya, doon sa mga references na ginamit, men, napakaangas nun. Feeling ko lang, men, kaya siguro natalo dito si Tipsy D is feeling ko yung baon talaga ni Mot, men, pang body bag. Feeling ko lang, men. Ito malakas na Tipsy din ito na round 1, pero tingin ko, men, umapaw yung round 1, 2, and 3 ni Mot. Baka ganun, men. Kasi parang 7-0 yata to eh. Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan. Walang pabo-pabo rito.
Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto ng ipavito. Malas mo, wala si Phoebus dito! Yun na nga men, no? Round 1 ni Tipsy D. Para sa akin talaga men, malakas yun. Sobrang handang Tipsy D. Maganda yung references. Maganda yung... Tipsy D kasi yan men eh. Parang automatic na men na malakas yan. Mga linya. Sobrang sweet spot lang din. 3 minutes and 30 seconds. So dito men, dito magkakatalo men. Feeling ko sobrang nahigitan lang dun sa mga baong bara ni Mot. Sobrang pinaghanda. Dito yung kagandahan dito men sa dalawang to men. Kumbaga minsan hindi ka talaga men mapapahiya dun sa mga ilalatag nila. Talagang alam mo yun na bigay todo talaga. Kasi alam naman natin men, idol din ito ni Mot si Tipsy D. At itong si Tipsy D rin naman men, hindi porke ang tagal na niya sa liga men, hindi niya ibibigay yung full force, yung full gear niya, men. Naalala ko yung kay M-Zite, men. Grabe yun. Sobrang wild din nun, men. Sobrang ganda rin. At ito, men. Pakinggan na natin. Round 1 ni Mot. Tingnan natin kung papalag or talagang body bag talaga, men. Round 1 pa lang. Let's get it. Yeah! Rinig! Malinaw! Gen! Daming gustong makituos. Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. Luni? Hindi ako nga no. Umaastang Diyos, mga old gods. Ibig sabihin niya parang analogy ko dito men. Ako si Mot. Hindi ako umaas ng old gods though. Matagal na rin ako sa liga. Undefeated ako. Pwede na rin ako masabing veterano. Pero hindi ako umaas ng Diyos, men. Umaas akong tao lang referring, men, ha. Parang gusto ko tao lang si Looney, men. Ganda yun. Lakas nga yun. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami ng nag-aakala ngayon ako maiisahan. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Oo, hiniling, parang dasal. Hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Puta, ang laki ng chick! Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Hindi. Pero sabi nila, alanganin daw. Pues di ako magpapadarag, iho. Ano ba advantage niyan, yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline count, tarabakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig banlait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring. Mula kay Sequence, Poison, M-Site, talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leegang tama. Mas. Kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam?
Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit san gumigera to. Ikaw nag-iba, eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Tangina, paldo na sana. Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas piniling lumugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige, konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tungga. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak maluba. Handa akong humarap sa kutya, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Sa flip-top ako nakilala. Sa flip-top din ako malalaos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip-top ko aayusin. Min, grabe nga rin yun, men. Grabe rin yung round, yung ender, men. Tingin ko, men, sobrang dikit nung round 1. Ang nagustuhan ko lang dito kay Mot, men, yung ender niya. Sobrang lakas yung ender niya. Yung kay Tipsy, saktuhan lang, men. Pero malakas yung whole round ni Tipsy, di malakas yun, men. Kayang sumapat. Ito rin naman kay Mot, men. Sobrang dikit nun para sa round 1. However, dun sa ender lang, konting slight, lang, kay Mot. So, ispatan na natin, men, ang round 2 ng ating idol na si Tipsy D. Let's go. Yo! Tangina. Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip-top nagsosorry. Alakas, men, yun na rebuttals, no? Malakas yun, men. Sa flip-top, hindi ka na nga rin naman makakapag-sorry, men, sa PSP kasi wala na nga yung liga, okay? Pero, men, maganda rin yung sinabi doon ni Mot na parang wag mo akong sasabihan ng sa PSP, anything na, or parang tungkol nga sa sugal or pera doon sa PSP. Kasi nga naman, sobrang legit din, men, nung event na nangyari nga kay Tipsy D. Sobrang nga naman pala nun, illegal nun, kaya nga siya nahuli. Bawal yon, hindi siya, kumbaga, sanctioned ng PAGCOR yung paraffol niya, which is yun pala is, yun nga, may kailangang proseso dapat, may tamang mga papeles and regulations. So, maganda silip yun kay Mot, pero sobrang ganda ribat nito para kay Tipsy. Yo! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot
na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa Monarchy at isa siya sa Royalty, nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. Tangina mo, ang dali mong napapayag na yung laban natin dun ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaligtaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta for entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Oo nga, men. Naalala ko yun. Hindi ko matandaan, men, kung saang, ano yun, kung saang interview ko siya napanood, kung dun ba sa Dayo podcast ni Shernan or kay Crazy Mix. Nalimutan ko na, men. Pero mayroon ako naalalang nabanggit na gano'n na hindi ginawa talaga yung ring. At hanggang ngayon yata parang inaano pa rin nila, parang hindi ko sure din kung kay basta men, hanggang ngayon is parang inahabol pa rin nila yung sa championship ring yun yung may mga gold, may mga diamonds yata. So yun, yung worth 300k yata something or 500. Yun, men, parang hanggang ngayon yung kontrata doon sa ring, championship ring hindi pa yata nabibigay. So naalala ko lang ito yung reference nga na sinasabi dito ni Tipsy. Nasakit! Tapos yung TF nila ni 60, tig 50. Kasi pinaghatian ng mga gago. Akala ko ba puso ng kampyon? Ba't may insurance ka sa talo? Gago! Di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip top at hindi siya kawalan. Real talk! Pinakabatang kampyon! Wait lang, men. Pero may pumasok lang sa isip ko na magandang silip din yun kay ni Tipsy D, men. Na parang ang logic is si Pibus technically or parang sinasabi na kawatan or yung sa PSP kasi tinakbuhan niya yung mga problema. Tumakas siya tapos baka meron siyang mga utang do sa gym, PSP gym and everything, PSP Entertainment. Unlike kay Tipsy, nagkamali siya dun sa pagpaparaffle. Hindi niya siguro tiningnan yung mga regulations and mga approvals na kailangan. So, parang lumalabas doon na hindi naman siya kawatan in a sense. However, yun, sa mga requirements lang siya nagkulang. So, kung nangyari man, yung natuloy man yung pagpaparaffle niya, may mananalo pa rin. Kumbaga parang ganun. Unlike doon kay Pivos na parang paano yung mga nag-invest doon sa gym, sa PSP Gym franchise branch, yung mga empleyado hindi na raw pinapasahuran, napanood lang sa balita dati. So, parang ganun, men. Parang, so tama rin na parang okay lang nasabihan ni Tipsy na yung referring to kawatan kasi ganun nga. Let's go. Yan ang panay bukang bibig. Naging meta. Kasi bata, lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo. Pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Tapos ngayon, sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao? Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto. Malabong oras ay huminto. At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba na oras ay ginto tapos di ako kinakalawang?
Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago, ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately, iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib, intensive labor. Ibubuka ko yung rib cage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin. Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay, bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Lakas nun men, doon pala pupunta, no? Internal organ, binuka yung dibdib. Tapos musician organ, yung parang instrument, parang piano, something. Sabay-sabay kong gigilingin. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi ma-notice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bopis! Oo nga pala, no, si Tipsy nga pala mga men is nahilig siya magluto, tas yun nga doon sa page niya sa Facebook ko siya usually napapanood. So gumagawa siya doon ng mga iba't ibang putahe, men, napaka-solid din nung nung page niya. At more on focus talaga siya men doon sa cooking, parang cooking show niya, no. Tapos meron na rin siya mga brand deals, pinakikita na ako yung mga collaboration na may mga brand ng kawali, tapos yung anong tawag doon, chopping board and everything. So napaka nun. Maganda 'yon. Tapos biglang natawa rin dito si Mot. So sobrang sa kumbaga sa branding niya. Swak. Pagkatapos, tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa yung maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo pa si Mangi na buraot sa inuman, pues ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan, madali pa sa easy. Sabi niya, wala daw sing-sing. Solid men din yung round 2 ni Tipsy, pero para sa akin mas malakas yung round 1 niya. Medyo mahaba rin tong round niya dito, 4 minutes and 21 seconds yata yun. So, ispatan natin men, round 2 ni Mo. Tingnan natin kung sobrang mas mahihigitan dito ni Mot yun. PSP, pues ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Lakas talaga ni Tips. Muntik. Wait, di pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Ban, P-A-N, nab. Ban, ba't ganun? Baka mali lang pagkakaintindi ko, men. Comment nyo na lang dyan sa baba. Babalik ko na konti. Magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Ban, baliktarin mo. Parang, ewan ko men, hindi ko nakuha. Lakas talaga ni Tips. Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery, ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, uncrowned king, tapos Queen Yasmin yung mukha. Oo nga, men, no?
Yung Queen Yasmin kasi sa pagkakaalala ko, yun yata yung may kumakanta tapos hindi naman, baga parang pang meme yung boses niya, tapos sobrang baba, sobrang tines, parang ganun. Yung medyo yun nga, yung cheeky niya doon is medyo malaki. Pero yung titulong wala, wag mong masyadong finifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ano, ngipin na naman, walang kasawaan. Di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na yung lanseta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta tsaka mo ninakawan. Pero marami pang problema. Marami rin pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Di ba? Sino nakakatanda? Di ba? Ano? Di mo na makakaila, boy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala patuloy. Kahit Maganda yun, no? Nasa mid. Pag nasa mid ka, may nakakaalala daw sa'yo. Tapos, maganda rin talaga yung mga silip nito ni Mot eh. nga sa laban namin, dun sa Sunday, pinasaya. Ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundi na. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, tips, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Namihasang kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng Bataan? Pwesta pa rito yung Dasma. Kung malamarkos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, malamarkos ka nga halos. Kiko Barsaga. Nakawan. Wait lang. Hindi ko maalala, men. Kilala ko si Kiko Barsaga. Yun yung parang congressman sa Cavite na kinonfront si Sandro Marcos about dun sa tito niyang si Zaldi about dun sa corruption. Pero babalik ko ng onti, men. Di ko nag-gets masyado yung sa nakawan yung kay Barsaga. Kung yun ba yung referring dun nga sa parang confrontation na sa Senate or doon sa Congress pala. Balik ko nga. Pwesta pa rito yung Dasma. Kung malamarkos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Okay, yun nga. Yun nga, kung malamarkos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. So, yun nga, parang against siya doon sa mga Marcos, si Kiko Barsaga. At alam ko, hindi ko sure man ako. Alam ko na ano siya due to ethics complaint, na-suspend siya ng 30 days yata. I'm not sure kung na-lift na yun. At yun, isa si Kiko Barsaga. Si Meow Meow yun eh. Isa si Kiko Barsaga sa mga, kumbaga, opposition. Actually, dati siyang support. I mean, parang ang binoto niya or sa political party yata niya is si Marcos. However, yun nga, nung nakita yung corruption and so yun. Nahiwalay na siya. So, yun. Oo, malamarkos ka nga halos, antigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Abusado!
Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Oo, Tipsy D. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon, kaso di umubra sa panot. Hanggang sa may dumating na mot. Walang talo kampyonato, baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot. O kaya mo kong masiraan. Pabor sa'yo, mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo, sa pangalan yun ang di mo mananakaw. Malakas din, men. Sobrang lakas din itong round 2 ni Mot. Para sa akin yun, parang tabla. Itatablo ko tong round 2 nila. Sakto lang yung ender ni Mot dito sa round 2. Pero sige, spatan natin round 3 ni Tipsy D, men. Let's go. Tangina. Anyari. Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw siningit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel kung di siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatra sa three-way. Oh, di ba sinungaling? Oo nga, men, no? What if natuloy yung three-way nila, men? Mot, Tipsy, GL. Men, ito rin nilaabangan ko, men. Sana mangyari din. Tipsy D tapos GL, no? Maganda, magiging maganda yon, men. Kasi dito, men, parehong manggagaling sila sa talo. Si GL, men, na GG daw ni Poison at inaabangan natin yung upload doon. Maangas yun, men. Titingnan natin kung binisig lang ni Poison yung mga refer. Sabi niya dun sa PNP kay Batas, men, parang GG talaga. Parang basic lang daw yung mga references ni GL sa One Piece and everything. Pero, to, men, spatan na natin to. O ano? Nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Tangina. Sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilaban ng lobo! Oo, aso, 3 ulo, Cerberus. Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit! Ina. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Batas?
Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko, yung mga bago. Bilis-bilisan nyo magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang, hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Oo, veterano, laban sa Young Stana. Tanong niya, paano ka tatagos niya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision, sa dibdib mo, tagos, bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na, tagos pa! Balita ko, marami daw pumusta. Dito sa undefeated na palaging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry, maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi, pues gagawin kong paen si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty, tapos papatugtugin ko yung lupaypay, ipapakantot kita kay Manggi! Girl, alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life. Buksan ang body bag. Oo, ang baho na ni M-Site. Men. Malakas yun, men. Nung naglaban sila ni M-Site dun sa linya ni Tipsy nun, men. O binuksan yung body bag, sinilid, tapos nabanggit niya doon na parang may space pa. Sige, isama na natin dito si Mot. Tapos ito ulit parang semi sequel, no? Binuksan ulit niya yung body bag, men. Nangangamoy na bangkay, men. Masangsang na. Yung pala nandun pa rin yung cadaver ni ni M-Site. Malakas yun, men. Nagkakatas patang ina. Wala man lang ako ni Guantes. Napakabaho. Buti na lang, naka-face mask si Rick Sanchez. Ang bango ng face mask ko, ha? Yo, ako na bahala dito. Welcome to the freak show. Ipapasok dalawang ulo parang baliktaran na dildo. Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo. Gawan na lang natin ang paraan, brrr! Makina na chainsaw! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy. Pasok ka sa aking bag! May regalo si Tipsy D, kahit wag na raw i-gift wrap! Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit naantala. Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, si Nagtala! Yun na nga, men, nung pag natuloy yung Tipsy GL, men, maangas din yun. Tapos na pala. Round 3 game last. So, tapos na pala yun, men. Malakas tong round 3 ni Tipsy, though medyo may konting lang. May konting paputol-putol siya doon. Nakalimot ng onti. Sobrang onti lang naman, pero nabawi naman niya kahit paano doon sa may pahuli, pa-ender. Pero ispatan natin, men. Tingnan natin kung magkakatalo talaga dito, men, sa linis sa round 3. So kung malinis yung may deliver to ni Mot, probably para sa akin, and 1 and 2 Mot yun. Last round. May intriga pa.
Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Pwes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Tsaka kahit imbento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung edits ko. De, lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng edits mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex. At least daw effective, dalawa na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Pati supling sinasama, keso effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin ibig sabihin, may maliit kang alaga. Kasi tip, salata nga. Pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang trap-rebat para sa edits niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid. Teka, ba't napunta kay Balakid? Biglang nag-iba yung tema. Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa Allen, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong... Wait lang, Allen, Nela. Allen, Nela. Di naman baliktaran, no? Nela. Oh, pwede rin, Nela. Allen, Nela. Kumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Kaya gaya ng laban mo kay Looney, malambot kahalata. Oo, Balakid, batas Marlon, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo mano solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Samantalang tong si Bobo, ang tagal-tagal na rito. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Kahit i-check niya mga video, wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Men, naalala ko ito, men, sa Spotify. Meron dun yung genius na feature na pwede mong gamitin, men. Para dun sa parang caption. Or dun sa lyrics ng anong kanta, men. Genius. Okay yun, men. Malakas yun. Magandang rin yun. Kumbaga, referring nga dun kay Tipsy D. Kasi kahit kanina, yung ginamit dito ni Tipsy D, para hindi niya. Pero alam ko, men, meron siyang, may mga kanta rin to si Tipsy D. Naalala ko, sa isang laban niya, way back na yata yun. Nung nasa, parang abakada siya. Kasama niya doon si 30, the original 30. Puro na lang pasilip ng produkto, mga tricks sa pagluluto, panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang vid mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Music ko, sinasaulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan to lagi. Hanggang bate lang yan, Chenso. Ako sa gig lumalagari. Kaya nga bihira na sumali. Kaya nga bihira na sumali sa battle, madalang na sumabak.
Partida, ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Yung time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Ikaw, ano pang ambag mo sa scene? Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nag-flip top ka lang. At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo, kung binyagan, ilabas niyo yung pari ng tugma. Thank you, kuya. Angas, men. Round 1 and 3 para sa akin, men. Mot yun. Yung sa round 2 nila, parang tie sa akin. Pero ito, men, tingnan natin official judging. Team CD versus Mot. Panalo tayo lahat doon sa Yes, laban sir. yun. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong lahat. At kita-kits pa tayo bukas sa day 2. Boto ng Urado. 5-0. Magingay para kay Mot. 5-0 pala. Yan natin yung judges. Bring the secret. Kapatid ko, Tips di sa buong laban. Pero Pistol. nadapa. So, kasi ang opening ni Tips. CL. Tips kasi sa round. Pero Sayad, men. base sa or Mot sa sa battle na Mot Shea. versus Tipsy D, mas Baka si Looney, so sana ibigay medyo mga end. Madaling desisyon, napakalakas ni Tipsy D nung round 1, pero natapatan pa rin ni Mot. Nagulat ako na dahil parang yung naset ni Tipsy D na move sa round 1, akala ko hindi na kayang habulin ni Mot, pero natapatan pa rin niya yung round 1. Round 2, feeling ko dapat kay Mot yun, pero may slip up siya ng konti doon. Sobrang konti lang. Dahil doon parang hindi ko maibigay sa kanya ng desidido yung round 2. So tinabla ko pa rin yung round 2. Yun, tabla din round siya. 3, akala ko talaga mahirapan ako. Naging saving grace yung round 3 dahil doon na medyo luminaw yung pagkakaiba nila. Nagkaroon din ng stutter si Tipsy D sa round 3. Pero doon nilagay ni Mot yung placement ng mga pinaka-effective niya na punchlines na makakuha ng crowd, mga haymakers. And feeling ko, round 1 at round 2 tabla, round 3 nakuha ni Mot yun. Yan. Congrats kay Mot. Kita-kits soon. Tulad ng sinabi ko kanina, ng kaninang interview, ine-expect ko naman na malakas ang papakita ni Mot kasi, man, undefeated. Talagang hindi naman yan sumasalang ng hindi preparado. Inasahan ko talaga nasasaktan niya ako at nasaktan naman talaga ako. Grabe. At tulad din ng sinabi ko kanina, china-challenge ko lang din yung sarili ko kaya ako nandito ngayon. Yes, sir. Kanina medyo sumama pa yung loob ko sa sarili ko kasi dahil dun sa stumble ko. Pero nung nag-sink in na sa akin,
wala naman dapat ikahiya, men. Ginawa ko pa rin yung best ko. Alam ko sa sarili ko yan at sana ramdam nyo rin yan. Overall, sobrang saya, sobrang lakas ng naging laban. More than pa to sa ina-expect ko. Akala nyo makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang repa na sinyo. Kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero Una niyang round, pero may mga angulo siya doon na naisip ko sa sakto na magmumukhang pre-battle yung pyesa ko sa round 1 na nasa loob ng una ko ring round. Yun, tapos pagdating ng round 2, yan, medyo faded na siya sa memorya ko, pero doon parang may slip up ako. Hindi ko alam kung mga ilang segundo. Pero siguro dahil sa huli ko ring tinapos yung round 2 ko, yung pyesa na yun, kaya medyo nalimutan ng konti. Pero buti na lang na tawid pa. So, second round ni Kuya Tips, solid din. Parang, kung sa palagay ko, parang ayun yung pinaka-solid na round niya. Kasi, yung round 2 niya, kaagaling lang sa round 1 ko eh. Parang yung round 1 ko kasi naging bawi. Tapos inaasahan ko medyo baka bumaba yung enerhiya ni Kuya Tips. Siyempre, kumbaga mauga. Pero hindi, ang lakas ng round 2 niya. Nagulat ako sa round 2 niya. Kaya siguro baka medyo naapektuhan din yung round 2 ko. Kaya medyo hindi ko masyado, kumbaga medyo, ako yung nauga pagdating na ng round 2. Pero yun, pagdating ng round 3, si Kuya Tips nagkaroon din ng slip-ups. Pero yun, nabawi rin naman. Overall, maganda yung performance. Tapos ganun din sa round 3 ko, parang paramdam ko doon ko rin nakuha na yung momentum, yung second half ng round 3 ko. Yung PSP ng scam, pero nagparapol ka lang ng Yun, men, napaka-solid pa rin na laban na yun, men, na makita, men, itong matagal nang inaabangan ng fans, men, ng tao. At yun, men, kung nakaabot ka sa punto ito na hindi pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan sa Gedli para at least, men, updated ka sa mga ilalabas natin mga reaction video. At tulad nito, men, Happy New Year sa ating lahat, men. Mag-iingat tayo palagi. Good vibes, subscribes. Peace.